Grabe. Merong mga Pilipino, mabuti kakaunti kayo, sana hindi na kayo dumami. Yung ganyan. Na magbabagong taon na, magpapalit na ang taon, hindi pa nagbabago at lalo pang lumala. Alam niyo kung bakit? Itong tinutukoy ko yung mga Pilipino na pro-China. Kaya ko sinasabing pro-China, nung araw pa wala kang madinig na pabor sa Pilipino, puro pabor sa China sa issue ng West Philippine Sea. Isa exclusive economic zone ng ating bansa. Dalawang batas na ngayon ginawa ng Kongreso at Senado na nagpapatunay kung gaano kalawak ang teritoryo o karagatan sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas at ng Pilipino. Pag-aari nating lahat. Kaya kalain mo itong mga pro-China na identify na mga Duterte o pro-Duterte vlogger, political analyst, at kung ano-ano mga sinasabit, nagpapakilalang sila yung magaling. Sino? Ayaw ka nang tukuyin ng pangalan, bahala na kayo kung sino yan. Sa kanila naman talaga nang gagaling. Ay hanggang ngayon po ay hindi nagbabago. Alam niyo kung bakit ko nabanggit ito? Ang pinakahuli itong issue ng missile system na pinaninindigan ng ating gobyerno, lalo na ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na kailangan natin yan. Tama lang na iniwan ng Amerika doon sa pagkatapos ng balikatan exercise, itong missile system na ito na pwedeng magamit ng mga Pilipino na sundalo dito ho sa pagbabantay ng ating mga teritoryo at ng ating bansa. Bilang depensa, bilang bahagi ng dagdag kaalaman at depensa ng ating mga sundalo sa teritoryo ng bansa. At kung kinakailangan, sabi ni Secretary Gibo Teodoro, bibili pa tayo nito. Actually, gusto ni Secretary Teodoro at ng military na tayo magkaroon ng sariling missile system for defense. Ito ay, ang purpose ay idepensa ang ating sarili sa mga mananakop, sa mga persang nananakop at nang-aagaw ng ating bansa pagdating ng araw at umabot nun, huwag naman sana. Pero ito pong mga nagpapakilalang eksperto sa teritoryo ng ating bansa, eksperto umano sa mga batas, ang kanilang sinasabi, hindi daw natin kailangan ito. Gastos lang daw ito. Hindi ito dapat daw ang priority ng ating gobyerno. Ay samantalang ang purpose nun ay para i-depensa tayo. Kaya nga missile defense system o missile system ang tawag nila. Halos lahat ng malalaking mga bansa merong ganyan. Pero tinututulan ng mga China. Wow! Hindi ko maintindihan kung anong pinanghuhugutan nila. Maliban lang doon sa malinaw na sila ay pro-China talaga. At ayaw sa mga ipinaglalaban ng mga Pilipino o ay yung prinsipyo ng Pilipino na ito ay dapat ay anong tawag diyan? Dapat meron tayo at dapat ay magkaroon tayo ng sariling missile system dito sa ating bansa. Okay? So, anong masasabi po ninyo? Kayo ba ay pabor dito sa pagtutol ng mga pro-China? O kayo ba ay tutol dito ho sa planong ito? Napakahalaga nitong missile na ito defense system ba yun? Missile defense. Napakahalaga. Lalo na ho sa mga panahong ito. Missile platform, kung tawagin, kung ano man ho tawag dyan na makakatulong. Ayaw Talaga naman, lutang na lutang po at hindi nila maitago yung pagiging pro-China. Sino ba namang ayaw niyan? Inuulit ko, halos lahat o malalaking mga bansa sa mundo, hindi lang sa ASEAN, merong ganyan. Tayo, kailangan natin ito. Pero yung iba ayaw, talaga lang So ano ngayon? Malinaw na yun ay hindi pumapabor sa Pilipino ang kanilang paniniwala at sa halip kanila pang nililinlang na hindi daw maganda ito, hindi daw ito makakabuti. Pambihirang buhay yan. Kailangan natin. Bakit kaya may mga taong ganyan? Bakit kaya may mga organization ganyan? Okay? Na sa halip ay ipagtanggol ang Pilipinas, suportahan ng Pilipinas sa pagpapalakas. Ginagawa lahat ng military kung ano ang dapat gawin
Pero tinututulan ng mga ibang kapwa natin Pilipino. Ito yung mga, kabilang ito sa mga facilities eh. Ewan ko kung makikita yan na hindi ata ito makukuha. Okay? Kabilang yan sa mga gamit. Ito, ayan ayun Ayan, nakita niyo ito, yun, inilabas ng GMA7. Ito yan Ayan, sandali, bakit nawala? Sandali. Ayan yung kabilang sa gamit pong ito na missile na makakatulong. Ayan pinakita ng GMA7 ito. At sa iba pang mga balitaan, hindi naman po masama. At ako, palagay ko, kailangan dito. Ayan yung mga military. Nandyan po yung mga gamit. Ayan kasama yan sa mga gamit. So, na pwede maitulong sa atin at kailangan natin. Pero ayaw, ayan malaga yan. Yung malaking gulong na yan, yan po yun Missile Defense System na tinatawag. Hindi lang ho yan laban sa mga bansang mananakop kung sakali nang aagaw sa atin. Pwede rin magamit sa lahat yan na pangangailangan ng ating Philippine military. Ayan. Okay? So tulad na sinabi ko, patapos na ang taon, hindi pa sila nagbago, lalo pang lumalala, mas pinapaboran ng dayuhan kaysa sa kapwa Pilipino na ating mga sundalo. Naku, ano yung masasabi dyan? May mga pagkataksil yan. May pagkatraidor ang dating nila. Ini-comment reaction, malaya po kayo. Okay. Sa ibang issue naman na ating pag-usapan ngayon, dahil magbabagong taon na nga po, at paghandaan ito, sabi nga nila, ang bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, masaganang taon, ayan, ang dapat nating maramdaman. Palagay ko, magkaisa lang talagang maramdaman natin ang bagong taon at development ng ating bansa ngayon, papasok na 2025. Ang susi ng development, ang susi ng kaunlaran, mga pamilya, mga organisasyon, o sa buong gobyerno, ang pinakamagandang kapital ay pagkakaisa. Kung magbabawas lang, hindi ko kayo binibigla, na sobrang paninira, sobrang pag-atake ng mga personal na issue, pambibintang ng wala sa lugar, marites at kung ano-ano ng mga anti-Marcos, may pag-asa tayo na umunlad. Kasi nagiging sagabal po, nagiging hadlang sa development at pag-asa ng mga Pilipino ang paninira ng mga makasarili na may political interest. Sa totoo lang po. Yan din ang sinasabi ng maraming mga bansang mayaman. Ang Pilipinas ay mayaman, ang Pilipinas ay magandang lugar. Ang problema lang sa Pilipinas, yung Pilipino mismo, problema ng kapwa Pilipino. Ang problema ng Pilipinas at ng Philippine government ay yung mga mamamayan. Kasi nga, alam nila ng mga kapitalista at ng mga politiko at mga foreign political analysts, media analysts, sa ibang panig ng mundo, masyadong mareklamo ang Pilipino. Nauna ang reklamo kaysa suporta. Nauna ang pagpaninira kaysa pagmamalasakit sa gobyerno at sa Pangulo. Kaya nga, inuulit ko, kung magbabago lang mga Pilipino at makikiisa na sa halip na manira, malaking-malaki ang pag-asa ng kaunlaran at development ng ating bayan. Kung magiging maunlad ang Pilipinas, kasama naman po yung pamilya ng mga naninira. Kasama mismo yung mga naninira. Pero bakit ayaw nilang tumigil? Kaya nakakalungkot, masakit man ang katotohanan. Ano ba ito? Hanap buhay nyo, manira? Hanap buhay nyo na pigilan ang kaunlaran ng ating bansa? Hindi magandang hanap buhay yan. Subukan nyo tumulong, lalong uunlad ang bansa at bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang nakikita natin. Ang pumipigil sa kaunlaran at katahimikan ng ating bansang Pilipinas na dapat natin pinagmamalasakitan, mga Pilipino rin makasarili, mga Pilipino hong mayroong political interest, pati yung kanilang mga followers, supporters na ginagamit at nagpapagamit dahil sa kanilang interest lamang. Yan ang problema. Yan ang nagpapahamak sa bawat isa na sa atin. Di ba? Kung ano man ang inyong reaksyon, malaya po kayo. Like, dislike, and share.